Okay, purihin ng Panginoon muli. Binabati ko kayo ng magandang hapon at sa biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Diyos na buhay. At patuloy kami na nagagalak din sa lahat at patuloy na sumusubaybay sa ating pangangaral na wala namang iba tayong layunin kundi ang patuloy na alamin, saliksikin at unawain at kunin ang katotohanan ng mga salita ng Panginoon sapagkat sinabi ng Biblia na ang bawat salita ng Panginoon ay pagkain natin, no? Hindi nabubuhay ang tao sa tinapay lang, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Panginoon. At ang pangangailangan na ito ay pangangailangan sa maraming bagay na kailangan ng tao sa espiritual. Isa na dyan ang pag-unawa at pag-alam sa katotohanan sapagkat kailangan tayo ay mabuhay na nakaayon lagi sa totoo, nakaayon lagi sa katotohanan. Ang taong hindi nabubuhay sa katotohanan, malinaw ang salita ng Biblia na siya ay isang hangal. No? Sabi ng Biblia, the heavens declare the glory of God, only fool say in his heart, there is no God. So hangal lang ang magsasabi na walang Diyos. So ang ating pag-aaralan ngayon ay makikita natin sa Matthew chapter 22. Sa isang talinghaga tungkol sa wedding feast. So tandaan natin, no, isang kagandahan ng paggamit ng Panginoon ng talinghaga dahil sabi ko sa inyo, ang karunungan ng Diyos ay kakaiba. Sinabi na niya yan sa Isaiah chapter 55, my way is not your way, my mind is not your mind. So hindi ibig sabihin na mahirap natin i-capture yung kaisipan ng Diyos, kundi laging lihis lang talaga ang ating isipan sa kaisipan ng Diyos. Sa panong paraan? Ang kaisipan ng Diyos laging matuwid, laging totoo. Tayo ay unrighteous. Yan ang ating conflict sa Diyos. So, ang ibig ko na sabihin, idinadala ng isang kwento o talinghaga yung mas masalimuot kasi alam natin na hindi natin alam at kung paano ginagawa ng Diyos yung mga bagay na sinasabi niya. Pero ang isang clue natin doon, lagi yung outcome o yung bunga. No? Kitang-kita yung bunga. Pero kung paano ito nangyari, hindi natin alam. Pero sa kwento ay makikita natin yung dynamics o yung sequence at saka yung dynamic at yung operation ng mga bagay na pangyayari. So sa pagdating ng Panginoon, isang bagay na maraming hinihalin tulad ng Panginoon sa talinghaga ay ang kanyang muling pagbabalik, pagliligtas at yung sa kaharian ng Diyos. Isa pang malaking question sa tao yun. Nagsasalita ang Panginoon ng kaharian niya pero wala naman siyang sundalo, wala naman siyang kingdom. Pero meron. Dahil hindi nagsasinungaling ang Panginoon. No? Yan ang dapat natin unawain. Pero dito, sa parable of the wedding feast ay kasama na ito sa pinag-usapan natin last time, no? Tungkol doon sa kailangan maging handa tayo sa pagparito ng Panginoon. Kasi marami rin nagtuturo na paano ko maghahanda? Hindi naman natin alam kung anong araw, oras darating ng Panginoon. Tapos yung darating siya na parang magnanakaw. Pero ipinaliwanag na natin last time yun. I hope na naunawaan ninyo, no? Yung ibig sabihin ng pagparito ng Panginoon na para siyang magnanakaw, ito yung napasok na ng kaaway, yung bahay. At yung bahay na yon, either ito ay yung katawan natin, o yung pamilya natin, o yung ating bansa, o yung iglesia. Yan ang terminology ng Bible about temple, about household. So, ibig sabihin,
Sa kwento na nagtatrabaho, pag nakapagnakaw yung isang magnanakaw sa isang establishmento, tulog yung gwardiya. Pero yung pagpasok ng magnanakaw sa buhay ng isang Kristiyano, ito yung pagsalakay na nagkaroon na siya ng pagkakasala. Nakagawa na siya ng pagkakasala na hindi niya nalalaman. Kaya, pagparito ng Panginoon, alam na, may ikaw ay tulog. Ang may-ari ng bahay, yung mismong tao. At ang watcher ng isang bahay ay yung pastor o yung leader sa iglesia. So yan ang mga sinasabi natin. Pag na-infiltrate na ng mga katuruang mali at na nagkasala ng iglesia, tulog yung watcher, tulog yung pastor. At marami yan. Tandaan natin, marami yan sa panahon natin ngayon. Dahil lagi ko na sinasample sa inyo, masaya ako nagsasample sa inyo. Hindi naman sa paninira sa ibang iglesia, di ba? Sa Amerika, para lang maging masaya daw at hindi boring yung church nila, ginagawa nila carnival yung church nila. Punong-puno ng football, punong-puno ng trampoline. Pero absent ang Word of God. So dito sa Parable of the Wedding Feast, ang title natin ay, unawain ninyo, no? May word ang Bible na tinatawag na worthy. Karapat-dapat. At mismo maririnig natin salitang karapat-dapat o worthy sa bibig ng Panginoon. Ibig sabihin kung sino ang karapat-dapat na tumanggap ng biyaya at sino ang karapat-dapat na makapasok. Dito nga, sa particularly dito sa wedding feast na sumisimbolize sa kingdom ng Panginoon. Kasi nakasama ka sa wedding feast, ibig sabihin, kasama ka, nakapasok ka sa kaharian ng Diyos. So, masahin ko lang po. And Jesus again spoke to them in parables, saying, the kingdom of heaven may be compared to a king who gave a wedding feast for his son, and sent his servants to call those who were invited to the wedding feast. But they would not come. Again, he sent other servants, saying, tell those who are invited, see, I have prepared my dinner. My oxen and my fat calves have been slaughtered, and everything is ready. Come to the wedding feast. But they paid no attention, and went off, one to his farm, another to his business, while the rest seized his servant, treated them shamefully, and killed them. The king was angry, and he sent his troops and destroyed those murderers and burned their city. Then again he said to his servant, the wedding feast is ready, but those invited were not worthy. Yan. No? Go therefore to the main roads and invite to the wedding feast as many as you find. And those servants went out into the roads and gathered all whom they found, both bad and good. So the wedding hall was filled with guests. But when the king came in to look at the guests, he saw there a man who had no wedding garments. And he said to him, friends, how did you get in here without a wedding garment? And he was speechless. Then the king said to the attendants, bind him hand and foot, and cast him into the outer darkness. In the place there will be weeping and gnashing of teeth. For many are called, but few are chosen. Yeah. So many are called, but few are chosen. So, sabi ko na kanina, di ba? Yung kingdom of heaven, ito ay katotohanan dahil sinabi ng Panginoon, huwag niyo titingnan na dumarating ang kaharian ng Diyos na para bumababa galing sa langit. Di ba? Kundi ito ay nasa inyo, nasa puso ninyo, no? Yung kaharian na yon. Kung maalala ninyo, natatanong niyo siguro, ano yung kingdom of heaven?
So yung kingdom of heaven, ito yung presensya ng Diyos. Kung saan naroon yung Diyos, naroon yung kabanalan ng kanyang presensya. Kaya makikita ninyo sa lumang tipan, even Moses, hindi siya pwedeng pumunta sa presensya ng Panginoon, sa lugar ng Panginoon, sapagkat yun ay holy place, kailangan magtanggal pa siya ng kanyang sandanya sa kanyang panyapak. Ganun kabanal ang presensya ng Panginoon. So, sinabi ng Panginoon, kung ako ay nagpalayas ng masamang espiritu sa pamamagitan ng finger ng Diyos, then the kingdom of God has come on you. Dumating na ang kaharian ng Diyos sa inyo. So, ano ibig sabihin nun? So, kasama roon yung kapangyarihan niya. Dahil yung mga tao nakaranas ng genuine na healing and deliverance, hindi lang sila na-heal, kundi may malaking impact sa buhay nila sa kanilang pangunawa. Dahil alam nila na yung bagay na nangyari sa buhay nila, tanging Diyos lang ang gumagawa nun. Kaya hindi na sila pwedeng dayain ng mga Pariseo at ng mga priest na kahit sabihin na hindi si Yesu Cristo nagpagaling sa kanila, sapagkat yung taong yun ay sinner, hindi na nila mabaliko yung katotohanan na yon dahil alam nila na tanging kapangyarihan lang ng Diyos ang makapagpapagaling sa kanila. Hindi iyon kaya ng... Alam niyo ba na yung mga Pariseo, meron din silang sistema ng exorcism. Nagpapalayas din sila ng ano. Before Jesus Christ, bago pa dumating ang Panginoon, meron na silang ginagawang... At marami silang mga elemento na ginagamit at may mga singsing pa. At panay ang salita nila ng iba't ibang salita. Ang sample nun, yung mga anak ni Etseba. Di ba, naalala nyo? 7 anak ni Etseba na pinapalayas yung isang inalihan ng masamang espiritu. Pero imbis na mapalayas, sinunggaban sila nung may sakit, halos mahubaran sila, nagtatakbo sila. Hindi nila napalayas. Dahil ang ginagamit nilang salita, ikaw masamang espiritu, pinalalayas kita sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo. Sa kanapita. Meron ba ganong klaseng authority? Pinapalayas kita sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo. So kitang-kita mo na kagad na para nanghihiram lang sila ng authority. No? Wala silang direct authority na mula sa Panginoon. Nangungopia lang sila. Yun yung sinasabi natin ng mga way ng mga Pariseo sa kanilang exorcism. Kaya nga nung maranasan nila, isa na dyan yung famous, yung lalaki na inaalihan ng masamang espiritu na legion. Walang makapagano doon. Makapag-tame. Kahit na yung mga bakal na sa kanilang kamay, kaya wasakin ng lalaki na yun. Pero nung pinalaya siya ng Panginoon, naging matino. Kaya lang, negatibo ang dating nung healing na yon doon sa mga taong may business ng baboy kasi nawalan sila ng business. Alam niyo, ang laki ng ano nun? Ang laki ng presyo nun? May narinig ako paliwanag niya na yung one pig is worth mga 5 dinar. Sweldo na nung unang panahon, 1 dinar eh. Isang pirasong dinar. Ewan ko lang kung tama yung natanggap ko, no? Kaya napakalaki daw na ano yun, na pera ang nawala doon sa nag-aalaga ng baboy na yun. Okay, ano ibig sabihin dito? Balik tayo dito sa ating pinag-aaralan worthy. Although alam natin, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay lubos na nalig, no? Pero
Tama po yun, no? Sa sarili ko, itatanaw ko yun. Pero ako may tinitingnan dito, pananaw natin yan sa Panginoon na tayo ay lubos at matibay na nagtitiwala dahil tapat ang Diyos na ako sa atin. Pero tandaan natin, ang Diyos ang nag-estimate, ang Diyos ang nagko-consider. At siya ang nagtetest ng ating faith kung ito ba ay genuine o hindi. At siya ang nagko-consider kung pasa o hindi tayo pasa. Dahil meron na tayong sample na sinasabi sa Bible, di ba, yung kumakatok sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon ay makakapasok sa karya ng langit. So kanilang alibay doon, hindi ba nagturo kayo sa aming lansangan, nakasama namin kayo. Kami nagpalayas ng demonyo sa pangalan mo. Kumuha kami ng mga himala sa pangalan mo. So feeling nila, qualified na sila. Pero nung bandang huli, sinabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, I never knew you, hindi ko kayo kilala. So, anong tingin nyo ron? Di ba fail yun? Hindi pumasa yun? Kaya matuto tayo na makaayon sa pamantayan ng Panginoon. At sino ba yung sinasabihan ng Panginoon na worthy? So meron tayo mga salita, kautusan. Diba? Isa na sa kautusan ng Panginoon, ang nagpapakataas ay ibababa. Diba? Binabagsak ng Panginoon ang nagpapakataas. So yung mataas, hindi kikilalanin ng Panginoon yun. Kahit na nagkandamatay na siya sa kanyang hinihingi sa Panginoon, pero yung kanyang approach, di ba nakita ninyo yung nanalangin? Sino ang justified? Matapos umalis sila doon sa bahay panalanginan, isang Pariseo at isang, ano ba yung isa roon, na lalaki na hindi nga niya maitaas yung mata niya sa langit dahil bagbag siya ng kalungkutan dahil sa kasalanan niya at binabatbat na niya ang dibdib niya. Pero yung sabi ng isa, kinukumpura niya, salamat Panginoon sapagkat hindi ako katulad ng taong ito. May komparasyon na kagad. At sinabi kagad niya yung kanyang pagka-tights. No? Kaya nga sinabi ng Panginoon na sa dalawang nanalangin na yon ay yung lalaking yun na nagpapakumbaba ang lumabas na justified. Ibig sabihin, siya yung accepted. May salita sa Bible niya sa Lumang Tipan Kahit kayo, paano, even in prayer, paano kayo tatanggapin ng Panginoon in prayer? Naalala niyo yung sabi sa awit? No? Ano sinabi ni David? Yung siya nagkasala? Paano siya matatanggap sa harapan ng Panginoon? Na hindi daw matatanggihan ng Diyos? O ganun siya ka-sure. Na hindi niya matatanggihan ng Diyos. A broken and contrite spirit, He will not despise. Ang taong bagbag at lugami sa harapan ng Diyos. No? Ibig sabihin talagang iaamin niya na siya'y makasalanan, nagpapakumbaba siya, nagsusumamo siya, umiiyak siya, talagang kailangan niya ang tulong sa sarili niya, wala siyang magagawa. At talagang genuine yung kanyang pagluha. Sapagkat ayaw niyang makasakit ng damdamin ng Panginoon. Yan ang sabi ng Biblia. Yan ang sinabi ni inspired ng Banal na Espiritu. A broken and contrite spirit, He will not despise. Hindi niya tatalikdan niya. Hindi niya ikakailayo. So yun ang isang worthiness. Kaya niya?
di ba kayo, may kaya kayo, tapos may nang lilimos. Pero yung approach niya, naninitsura pa. Pag binigyan mo, sasabihin niya, ito lang may bibigay mo. Ang yaman mo. Ano sa judgment ninyo? Worthy o unworthy? Di ba? Kaya rin. May tinitingnan kayong karapat-dapat. Meron kayong tinitingnan na hindi karapat-dapat. Kaya makikita ninyo, no, sa Bible, isa na dyan, kahit na siya ay centurion, namangha pa nga ang Panginoon sa centurion eh. Hindi ito Jew. Pagan ito, Roman citizen ito. Oo. Sa Luke chapter 7 verse 4. Sabi rito, matapos after he had finished all his saying in the hearing of the people, he entered Capernaum. Alam niyo ba yung Capernaum? Ito yung nandun sa Galilee. Ito yung Judea, papunta rin sa Galilee, yung Capernaum. At doon nag-base, particularly, pakita ko kayo. May maganda ako ulit eh. Wala. Isa. Yan, isang sa view ng Galilee, yung dagat sa Galilee. Isa yan. Overlooking Corazin. Ha? So, yan. Yan. Ito yung Sea of Galilee. Yan ang Capernaum. Malapit sa dagat. So, tandaan niyo yan, ha? So, yan. 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 Yan ang ministry base ni Jesus Christ. Hindi ganyan yan. Yan ay church na. Yan ay church na. Bahay yan ni Pedro. Diyan inilusot ang original na niyan. Original na yan ang original na niyan. Na bato. Binutas. Alam mo yung binutas? Para ilagay lang yung may sakit. Para pagalingan ng Panginoon. Diyan dinala yun. Diyan dinala. Sa bahay na yan. So, yung nakita niyong bahay kanina, yun na yung church na yun. Yun na. Siya na yung church na yun. Yan. At ang sinagoga, yun pala ay itong katabi na ito yung sinagoga. Yan.
Tandaan nyo, sinagoga. Ito yung sinagoga dyan. Yan, pakita ko sa inyo yung sinagoga. Yan. Andito yung bahay ni Peter sa harap niya. So, anong meaning nun? Anong meaning nun? Sa kanila, pag nagawa sila ng sinagoga, yung pinakaharapan ng sinagoga, diretso doon sa aanuhan ng temple site. Dahil doon, sinabi ni Moises, sinabi ni Haring Solomon, kapag nanalangin ang inyong mga anak sa lugar na ito, dinggin mo, Yahweh. Sinabi ng Panginoon yun, didinggin ko. Kaya lahat ng kanilang direction ng kanilang church, papunta doon. Kasi yun ang promise ng Panginoon, didinggin. Hindi nila alam, outwitting, andito ang ministry sa harapan. Pero ang temple yung dito. Hindi nila alam na siya ang didinig sa panalangin. Nakaharap mismo sa ng Panginoon. Kita niya? Hindi natin alam. So, balik tayo roon sa Sabi rito, now a centurion had a servant who was sick at the point of death, who was highly valued him. When the centurion heard about Jesus, he sent to him elders. Nagpasugo yung centurion ng elders at nakikiusap na pumunta si Jesucristo para pagalingin yung servant niya. And when they came to Jesus, yung mga elders, they pleaded him and earnestly saying, he is worthy. Karapat-dapat siya na gawan mo ng ganito, yung pagpapagaling sa kanyang servant. Sapagkat siya ay umiibig sa ating bayan, at siya ang nagpagawa ng sinagig natin. Yun yun. Yung sinagog na yun. Itong centurion na ito, he is the one, yan, he is the one who built us our synagogue. Yun yun. Yung centurion na yun. Pero nung sinabi ng Panginoon, pupunta ako, pero sabi ng centurion, Lord, huwag mo nang problemahin. For I am not worthy to have you come under my roof. Nakita nyo yung kapakumbabaan ng centurion na yun, talagang nababang siya. Mapagkumbaba talaga siyang tao. Pero sinabi niya yung kanyang rason, at hinihingi niya lang, nasabihin mo lang at mangyayari. So, sa Matthew chapter 8, parehas din yan. Kaya sinabi ng Panginoon, I tell you, no one in Israel I have found such faith. Then I will tell you, many will come from east and west and recline at the table with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven, while the sons of the kingdom will be thrown into the outer darkness, and in that place there will be weeping and gnashing of teeth. Sino yung sons of the kingdom? Yan yung mga invited. Sila yon yung sa parable ng wedding feast. Sila yung bayan ng Israel na talagang pinagpangakuan ng Panginoon galing kay Abraham. Sila talaga. Kaya lang, hindi nila kinilala ang pagdating ng Panginoon sa Kristo sa kanila. So tandaan niyo, yung parable, simpleng kwento lang, pero alam natin doon sa parable, Matthew 22, alam natin yung kung sino pinatutungkulan ng palinghaga na yun. Diba? Na yung preparations ng hari para sa kanyang anak, ito yung Diyos Ama, prepare niya sa Panginoon Kristo. Alam naman natin sa Book of Revelation, merong wedding banquet doon. Nangyayari. No? At naghanda
Ha? At inutusan yung mga servant. Sino yung mga servant? Mga prophets. Pero sabi ng kwento, binaliwala lang sila sapagkat mga busy yung mga tao ayon sa talinghaga. Pero sa tunay na pangyayari, yung mga propeta, panayang warning sa kanila na yung sinasabi ng propeta ay salita ng Diyos. Na pinababalik sila. Pinasusunod sila. Ayaw nila, mas mahalaga yung kanilang mga business. Mas mahalaga yung kanilang mga ginagawa kaysa yung sinasabi ng mga propeta. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na may mga propeta na hindi nila matiis yung katulad nila Jeremiah, nila Isaiah, talagang pinatay nila yun. Si Jeremiah, ilang beses na inihulog sa pit yun. At sinabihan lang ng hari na, bantayan mo yan at pakainin mo lang yan ng konting tinapay. Ganon katindi ang ginawa nila sa Kaya sabi ng kwento, nagalit ang hari at pinadala niya ang kanyang troops at sinira yung mga murderer na yon at sinunog yung kanilang city. Kaninong city yan? Kaninong bansa sinunog? Ilang beses nang pinasalakay sa tuwing pinapabalik ng Panginoon ang bayan ng Israel. Lahati ng Israel sa Kingdom of Israel and Kingdom of Judah. Ang Kingdom of Israel ang unang bumagsak sa idolatry. Pinababalik sila ng Panginoon. As early as pagkatapos ni Joshua sa panahon ng mga judges, nainganyo na sila ng mga bansa sa paligid nila na sumamba sa mga Diyos-Diyos. As early as that. Sa unang pinasalakay ng Panginoon, yung Northern Kingdom sa Assyria. Basahin niyo ang Bible sa panahon ni Shalmaneser, sa panahon ni Haring Hosea, in the year 780. Ang Judah, sa panahon ni Hezekiah, sa panahon ni Zedekiah at saka ni Jehoiakim, 500 AD na, BC na. Dito sinalakay. Ang unang na-conquer, na pinawasak ang kanilang kingdom, ito siya sabi ng Panginoon, He sent His servant and He sent His troops and destroyed those murderers and burned their city. Yan, Northern Kingdom. Kinuha lahat ng mga tao, dinala sa Assyria. Tapos kumuha naman ng Assyria ng mga tao, inilagay sa Samaria. Ang sabi ng kwento, nagpadala ang Panginoon ng mga leon at mga wild beasts, pinagkakain yung mga tao ron. Dahil ang kanilang thinking, hindi raw kumikilala yung mga taong ipinadala doon ng Diyos ng lugar na yun. Kaya sabi ng hari, magdala kayo ng isang pare para turuan yung mga tao na yun na makasunod sa Diyos ng lugar ng Samaria. So yan na yun. Pero sabi ng Panginoon, ang primarily na pinuntahan ng Panginoon, makikita ninyo ang ministry ng Panginoon, hindi talaga siya primarily pumunta para sa Gentile. Sa sarili niyang bayan. Kasi promise niya yun. Mula sa angka ni David. Diba, ang kwento ay tupa at yung pastol. At ang tunay na tupa ay pupunta sa kanyang kawan. Pero doon sa kawan, may nagbabantay, may watcher, may gatekeeper. At ang mga gatekeeper, yung mga leaders ng Israel, na supposed to be na sila ang magbubukas ng pinto kapag nakilala nila yung tunay na pastol na mag-aakay talaga sa mga kawan. Basahin niyo Matthew 20:23, yung who to the scribes and Pharisees. Doon binanggit ng Panginoon. Ayaw nyo pumasok sa karya ng langit, kayo mismo, hinahadlangan nyo yung gustong pumasok.
Naintindihan niyo ba yung pagpasok sa kanilang langit na sinasabi ng Panginoon doon? Ay makilala ang Panginoon. Makalapit sa Kanya at makilala siya at sumampalataya sila. Sila naging hadlang. Binabansagan nila ang Panginoon na hindi galing sa Diyos dahil iyan ay nagpapagaling mula sa kapangyarihan ni Beelzebub. Namumusong pa sila. Kaya, hindi nila mabuksan-buksan ang buong bayan para sa Panginoon. So, tingnan nyo ha, isang sila yung karapat-dapat, sila yung sinasabi sa Bible na sons of the kingdom. Sila talaga primarily nakakapasok dahil pinangakuan sila. The same situations na pinangakuan ng Panginoon na inilabas sa Egypt at ipapasok sa Promised Land. Pero hindi ganun kasimple yun dahil mayroong journey sila sa wilderness at doon ang lugar ng testing. At mababasa niyo sa Numbers chapter 13 kung bakit nagalit ang Panginoon kasi 10 times prinubok nila ang Panginoon. Sa kabila, mas mismo ang mga mata nila, nakita nila, narinig nila mismo ang salita ng Panginoon at nakita nila ang mga himala at kapangyarihan na ginagawa ng Panginoon. Sa kabila noon, hindi pa rin sila nagtitiwala sa Diyos na tumawag sa kanila. Kaya nakikita nyo, yung journey, pinakita na sa inyo yung land of promise, pero hindi tayo nakapasok. Gusto nyo ba yan? Because you are not worthy. Hanggang sa uling testing ng Panginoon. You are not worthy. At talaga sinabi ng Panginoon, 40 days magiging one year for every 1 day ng inyong pag-i-spy sa land. Gagawin kong, yung 40 days na yun, spying sa land, magagawin kong 40 years na kayo ay magwa-wandering dito sa desert hanggang sa maubos kayong mga supil at mga rebellious na. Alam ng Panginoon yun dahil ang kanyang edad ng accountable is 20 pataas. Mga warrior yun, mga warrior. Hanggang sa kahuli-hulihan. Yun alam niyo ba yung 40 days na yun, 40 years na yun? Yun yung pagpapasensya ng Panginoon. Pero wala kayong mababasa sa Bible na nagsisi yung mga tao at nanumbalik. Hindi, yung pagpapasensya ng Panginoon for the long years of 40, yun ay pagpapasensya na ng Panginoon sa kanila. Katulad din sa panahon ni Noah, yung pagpapasensya ng Panginoon sa kanila sa paggawa ng arko. Almost 100 years yun. Pero walang naniwala. Sila walang naniniwala sa ginagawa nila. At mabasa ninyo from Old Testament hanggang sa New Testament, consistent ang judge. Hello? From Old Testament hanggang New Testament, consistent ang judgment ng Diyos. Sa panong paraan. Yung naniniwala sa hindi naniniwala. Yung hindi naniniwala, napapahamak. Consistent yun. Hindi nila pinaniwalaan si Noah. Pahamak sila. Yung mga ka-engage ng anak ni Lot, nung binalitaan sila, akala ng mga ka-engage ng anak ni Lot, nagbibiro lang yung kanilang magiging tatay. Nagsasalita yung tatay niya na gugunawin niyo Sodoma and Gomorrah eh. Sabi niya, nagbibiro ka ba? Hindi naniwala, kaya hindi siya sila sumama. Yung panahon na kinubkob yung Samaria, na nagkagutom-gutom sila. Nung nagsabi yung propeta doon na bukas din, ang presyo ng tinapay ay ganito, ang presyo ng pagkain ay ganito. Kasi ang ulo lang ng asno na walang kalaman-laman ay halos libo-libo na ang presyo. Hindi nila kayang bilhin. So, kulang na sa pagkain. Dahil kinubkob na sila.
Pero sinabi ng propeta, bukas ang presyo ng pagkain ganito kamura at ang isang pagkain ganito kamura. Yung sundalo na inaakbayan ng hari, sabi niya, kahit nabuksan ng Diyos ang durungawan ng langit, hindi mangyayari ang sinabi mo. Akala niya, salita yun ng propeta lang, hindi niya may-recognize na yun ay salita ng Diyos. So, anong verdict sa kanya? Makikita mo, pero hindi mo matitikman. siya yung sinagasaan. Pagbukas niya ng gate, sinagasaan siya, patay siya. So, yun ang sabi natin, no? Yung consistent yung verdict ng Panginoon sa mga tao. Unawain natin, matagal na sinasabi ng Panginoon, what is impossible with men is possible with God. Kaya wag mo ilalagay yung ulo mo, wag mo ilalagay yung mind ng Diyos sa mind mo. Ibinababa mo sa mind mo. Pag tiwalaan mo yung sinasabi niya, dahil kaya niyang gawin yung sinasabi niya. Pero pinadaan niya lang yon sa kanyang propeta. Oh. Isa pang wisdom ng Diyos to test the people. Kung maniniwala ka ba na yung propeta gusgusin, tapos sabihin mo yung kanyang salita full of God. Di ba karanihan? Naka-ano siya? Naka-camel's hair at saka meron siyang belt ng balat ng hayop. Oh. Alam niyo ba nung inanoint si Jehu? Kaya inutusan siyang i-anoint siya. Nasa mission siya. Pagkatapos siyang inanoint, tumakbo na yung propeta. Ano sabi ng mga kasama ni Jehu? Sino ba yung loko-loko na yun? Pumasok dito. Pero alam na ni Jehu na siya magiging hari. Oh. Alam nila, loko-loko lang yung pumasok doon para siya So, yun ang wisdom ng Panginoon, no? Na kailangan unawain. Pero sinasabi nga natin, yung worthy na tao, kita mo, yung mapagkumbaba, kasi yung mapagkumbaba, inihalin tulad yan ng Panginoon sa mga bata. Dahil sabi ng Panginoon, maliban na kayo ay maging katulad ng bata sa pagtanggap nyo ng kaharian ng langit, hindi kayo makakapasok. Ang bata, tanggap lang ng tanggap Ano mang ikwento ng matanda sa bata, paniwala siya. Wala siyang malisya. Wala siyang iniisip na niloloko siya ng matanda. Di ba? Pero sa Panginoon, huwag natin gagawin sa tao yun. Gawin natin yun sa Panginoon dahil ang Panginoon, in any way, hindi siya nagbibiro, hindi siya nang dadaya. Dahil iyon ang characteristics ng Panginoon. All His ways are true. All His words are truth. All His ways are righteous. Lagi sa Bible. Amen? So, sino yung hindi makakapasok? Meron tayong example dito sa Acts chapter 13. Di ba? Sabi ni Apostol Pablo, I'm not ashamed of the gospel of God, for it is the power unto salvation for those who believe, first to the Jew. Kita nyo? Laging una yung Jew. Kasi sila talaga ang pangunahing target ng Panginoon. And then to the Gentile. Dito, nung nangaral na sila Apostol Pablo, dito sa Paul and Barnabas at Antioch, Pisidia. Yan. So nagpaliwanag. Ang unang target ni Paul ay yung mga sinagoga. Alam niyo ba kung bakit may mga pagan na naniniwala sa mga gospel na ipinapangaral ni Paul? Maging yung centurion, bakit naniniwala? Alam niyo ba kung bakit? Kasi sa panahon nila, yung pagkaka-translate ng Hebrew na Torah ay i-translate sa Greek kasi ang widespread na language ng panahon na yun bago sakupin ng Roma ay Greek.
na i-translate yung Hebrew sa Greek. Yun ang tinatawag natin Septuagint. Yung translation ng 70. Septuagint is 70. At yun ang mga libro na pinag-aaralan nila ng panahon na yun na widely spread. Kaya pala marami nakakabasa noon. Kaya pag nag-mission na sila Paul at nagsasalita na sila, hindi na matigas tanggapin ng mga tao na naintindihan na nila yung nagsasabi nila Paul, kasi yung mga devout na sa Judaism na mga Gentile, yun, nababasa nila yung Septuagint na Bible na yon na translated sa Greek. So yun ang unang target lagi nila Paul, yung sa sinagoga, una yung mga Hudyo. Pero marami doon mga Gentile believers na sa Diyos ng Israel. Ito yung nangyari doon, no? Sabi rito, now Paul and his companions set sail from Paphos and came to Perga in Pamphylia, and John left them and returned to Jerusalem. But they went on from Perga and came to Antioch in Pisidia. So dalawa yung Antioch, naalam natin, isa yung Antioch sa Damascus, di ba? Syria, at siya yung Antioch. Antioch sa Syria, ito yung doon tinawag siya ang mga Kristiyano ng mga Christian. Ito sa Antioch, Pisidia. And on Sabbath day, they went into the synagogue and sat down. After the reading of the law and the prophets, the rulers of the synagogue sent message to them, saying, brothers, if you have any word of encouragement for the people. Di ba naging ugali nila sa sinagoga? Kukuha sila ng Torah, kukuha sila ng scroll at babasa. Tapos kung sino ang merong parang dagdag na paliwanag, pinaanyayahan sila. Yun ang naging kaugalian nila nung nawala yung temple. No? At yun yung nakagandahan na naibalik daw ang Israel sa Diyos. At doon sumilang yung grupo ng Pariseo. At isa sa mga characteristics ng Pariseo ay yung preservations. Kasi very strict ang Pariseo. Basahin mo yung buhay ni Apostol Pablo nung nabubuhay siya. Very strict daw sila sa law, sa Torah. So na-preserve nila yung Torah dahil napakahigpit na kanilang pagsunod dun sa Torah. Sabi rito, brothers, if you have any words of encouragement for the people to say it. Then Paul stood up and mentioning, ito nagpariwanag na si Apostle Paul. Men of Israel, you who fear God, listen. So nakita nyo, men of Israel and those who fear God, Gentile, and those who fear God. The God of this people, Israel, choose our fathers. So ito na yung gospel, ito na yung, sila nagsishare ng gospel, laging konektado sa lumang tipan para maintindihan nila yung pagdating ni Jesus Christ. Yung kwento, lagi inuumpisa nila sa lumang tipan, particularly kay Abraham o kaya paglibas nila sa Egypt. Yan, kinento na nila. At yun ay totoo. Hindi yung myth. Yung lumabas sila sa Egypt, hindi yung myth. Alam ng mga tao yun. It is a true history. Kung paano ibinuka ng Diyos yung dagat. Alam nila yan. No? The God of this people, Israel, chose our fathers and made the people great during their stay in the land of Egypt. With uplifted hand, He led them out of it. And for about 40 years, He put up with them in the wilderness. Ito yung sinasabi kong 40 years, di ba? Nung nagalit ang Panginoon. After destroying 7 nations in the land of Canaan, He gave them their lands as an inheritance. All this took, so alam nila, pati bilang ng taon, took about 450 years. And after that, He gave them judges. So nakita nyo yung pagkakasunod-sunod. Kaya yung Bible natin, Deuteronomy, Pentateuch, ang sunod Joshua, ang sunod Judges. Ito na yung mga nag-rule. Wala silang hari. Sila Samson, sila Gideon, sila Jephthah. Patapos yung Judges, ang kahuli-huli ng Judges, sino? Si Samuel.
at si Samuel ang nag-anoint ng hari. Then they asked for a king, and God gave them Saul, son of Kis, the man from the tribe of Benjamin, for 40 years. So alam nila. And when he removed him, he raised up David to be their king, of whom he testified and said, I have found in David, the son of Jesse, a man after my heart. So binansagan si David, a man after God's own heart, who will do all my will. Of this man offspring, God has brought to Israel a Savior. Yan, galing kay kay David. Kasi mayroong particular na sinabi ang Diyos mula sa lahi mo, David, a branch, no, na mananatili sa upuan bilang hari. Before his coming, John had proclaimed a baptism of repentance to all the people. So kasama yung paglitaw ni John the Baptist. And as John was finishing his course, he said, what do you suppose I am? I am not he, meaning the Messiah. Hindi. Ano ba tingin nyo sa akin? Hindi ako yon na binabanggit na Messiah. I am not he. But behold, after me is one coming, the sandal on whose feet I am not worthy to untie. Brothers, sons of the family of Abraham, and those among you who fear God, to us has been sent the message of salvation. So nagpakilala na sila na sa kanila daw ibinigay yung mensahe ng kaligtasan. For those who live in Jerusalem and their rulers, because, nakita nyo, yung mga nabubuhay daw ng mga Hudyo, kasama na yung mga rulers doon sa Jerusalem, because they did not recognize Him. Sining Him? Si Jesus Christ. Hindi nila nakilala nor understand the utterances of the prophets. Ano yung utterance of the prophets? Yung mga prophecy sa paglitaw ni Jesus Christ. Hindi nila naintindihan na siya na pala yun. Nagsasaliksik sila, di ba? Nung sinaliksik, dahil na may balitaan si Haring Herodes na may hari daw na isinilang sa Jerusalem, nabagabag siya dahil mapapalitan siya bilang hari. So nag-inquire siya sa mga religious leader. Alam ng religious leader, Micah 5:2. Out of you, Bethlehem Ephratah, will come out the one who ruled in Judah. Alam nila yun. Binanggit nila yun. Pero nakilala si Jesus Christ, hindi sa Jerusalem, sa Galilee, sa Nazareth. Kaya lagi silang natitisod kay Jesus Christ kasi wala silang kinikilalang lilitaw na propeta. Ganun lang kasimple, tinwist lang ng Panginoon yung kanilang kaalaman. Hindi sila nag-inquire ng malalim. For those who live in Jerusalem, because they did not recognize Him nor understand the utterances of the prophet, when are read every Sabbath, nakita niyo kung gaano sila kagamay sa Torah? Read every Sabbath. Pero dahil sa ganon, na-fulfill daw yung pag-crucify kay Jesus Christ, fulfill them by condemning Jesus Christ. And though they found Him no guilt worthy of death, they asked Pilate to have Him executed. And when they had carried out all that was written of Him, they took Him down from the tree and laid Him on the tomb. But God raised Him from the dead. For many days He appeared for those who had come up with Him in Galilee to Jerusalem, who are now His witnesses to the people. And we bring to you the good news that what God promised to the fathers, this He fulfilled to us, their children, by raising Jesus, as it's also written in the second Psalm, you are my son, today I have begotten you. And as for the fact that He raised Him from the dead, no more to return to corruption. Iniisip ko, sabi ko, may paniniwala bang Hudyo tungkol sa pagkamatay at tungkol sa kaligtasan pag namatay? Kasi ang ina-expect nila, ang buhay na dito lang, dito darating yung hari, pabaguhin, isa-set up talaga yung kingdom ng Diyos dito. Literal. At tungkol sa resurrection, may kaalaman ba sila?
Ha? Meron. Sa book of Daniel, chapter 12, nakalagay doon, many na mga namatay na will be raised nandun. So may alam sila sa resurrection. Kasi inaano ko yun eh. Dahil ang tinitingin ko, ang pagkaunawa lang nila, literal, na nandyan lang lahat sa lugar na yan, pagdating na kanila bagong hari. At dyan ibibid yung pangako ng Panginoon about kingdom of heaven. So therefore he says in another psalm, you will not let the Holy One see corruption. For David, after he had served the purpose of God in his own generation, fell asleep and was laid with his father and saw corruption. Even si David, no? Ay, corrupt? Magnas. But he whom God raised up did not see corruption. Sino to? Jesus Christ. Let it be known to you, therefore, brothers, that through this man forgiveness of sin is proclaimed. And him everyone who believes is freed from everything from which you could not be freed from the law of Moses. Ano yung hindi mapalaya na kautusan? Yung pananagutan sa pagkakasala nila sa mga kautusan. At ang pinakamalaki doon ay yung pag nagkasala ka, ikaw ay mamamatay. Beware therefore, lest it said in the prophet should come about. So pinag-iingat sila, yung sa Habakuk to, no? Tingnan nyo mga manlilibak, look your scoffers, and be astounded and perish. For I am doing a work in your days, a work that you will not believe, even if one tells it to you. Ito yung kinukot ko lagi sa Habakuk. Na makikita ninyo talaga na wisdom ng Diyos sa panong paraan. Pero kung sinasabihan ka na, hindi ka pa maniniwala. Kahit sabihan ka, hindi ka maniniwala. Paano ka maniniwala tungkol kay Jesus Christ na siya ay tao na Diyos? Paano ka maniniwala na siya ay nabuhay na muli? Paano ka maniniwala na binayaran niya yung kasalanan? Unless na maintindihan mo yung mga sinasabi sa lumang tipan, particularly yung Psalm 20, yung Isaiah 53. Di ba? He was bruised for our transgression, He was crushed for our iniquity. Doon lahat yun eh. So tinanggap ng mga tao, sabi rito, after the meeting of the synagogue broke up, many Jews, nakita niyo, no, marami daw Jews and devout convert to Judaism followed Paul. Nag-session na naman sila kinabukasan. At sabi ng Bible, sa verse 33, halos yung buong syudad, nakita niyo, ay nag-gather para marinig yung salita ng Panginoon. Pero may mga sutil at mga rebelding mga Hudyo nung nakita nilang may crowd. Nagselos. At ano yung nag-steer? Nang galit. No? They steer the crowd. At siniraan nila, reviling Paul, nakalagay dyan, at kinontradict nila, nilabanan nila yung mga sinasabi ni Paul. And Paul and Barnabas spoke boldly, saying, it was necessary that the word of God be spoken first to you. Intindihan niyan? Sila yung invited. Sila yung unang pinapapunta ng Panginoon dun sa kasalan. Di ba? Pero ayaw nilang pumunta. Ito ang mahirap. No? Since you trust it aside, ano yung trust it aside? Binaliwala nyo, hindi nyo binigyang halaga, binaliwala nyo lang, Ang sabi ng salita ni Apostol Pablo, since you trust it aside and judge yourself. So yung paggawa nila ng pagbaliwala, yun na rin pala daw ang paghatol nila sa kanilang sarili. And judge yourself unworthy of eternal life. Alam nyo, lagi kong ginagamit ito kasi yung sabing namimili ang Diyos kung sino man iligtas,
Malinaw naman ang salita sa 2 Timothy na God wants all to be saved and come to the knowledge of the truth. He doesn't want men to perish, but He wants all to be saved. So lahat, para pinapakita na lahat ay imbitado sa wedding feast. Intindihan nyo? Lahat kayo imbitado sa wedding feast, particularly yung invited. Dininay ba sila ng Panginoon? Pinagbawalan ba sila o binigyan ba sila ng tao dito? Mga kondisyon, bago kayo makapasok dito, kailangan may dala kayong mga regalong mamahalin. Hindi. I-ready lang ng Panginoon yung wedding feast. At lahat sila invited, walang conditions. Pumunta lang kayo. Hindi ang Diyos ang naglilimit, hindi ang Diyos ang nagbabawal sa kanila.